She's like an angel in disguise. Good morning guys! Ay, ang baboy ng mukha, ang taba. So today is Sunday at off duty natin. At ang oras ngayon ay Tchanan! 11:29. Nasa higaan pa din. And yes, as usual, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag off ko, nagbababad ako sa higaan. Ito na yung aking paraang gift sa sarili ko for working so hard for the whole week. Diba? Pasok na tayo kahit Saturday din eh. Diba? May weekend work din tayo kahit ganun. So yan, gumising na tayo at magluto ng food. Ngayon, anong kakainin mo? Seafood? Or simpleng pagkain lang muna? Iisip ako kung anong kakainin ko. Magsi-seafood na ba ako? Or kakain muna ako ng something not secret. So, we'll see. Tingnan nga natin yung laman ng aking ref. Ano kakainin ko? Noodles kaya ako. Ay, noodles na naman. Unhealthy. May mga gulay ako dyan. Oo nga, lagyan natin ng gulay. Yun, gawa tayo ng pagkain. Let's go! Kasi 11 na, brunch time na agad. Good morning! Again, happy Sunday. Ano yan? Ano yun? Meron na akong okra. May bunga na yung aking okra. Yan na siya. Dalawa na, pero may isa na. Pwede na yan bukas. Yan. May okra na akes. Ito yung ampalaya ko. Pwede na din kuhanin. Pandagdag ulam yung kanyang anong tawag nito? Yung mga dahon-dahon na yan, di ba? Pwede na sa munggo yung dahon-dahon na yan. Yan. Thank you, Lord. Yung luya ko din, ayun o. Diba? Yung iba, nakamatay na yung mga halaman. Pero yun. Yan talaga. So, yan. Pwede na. Pwede na palang magtanim talaga kahit maliit lang yung space mo. Kasi yung space ko dyan na. Kasi yan lang. Diba? So, yan. Pwede na yun. I-harvest bukas. Hey guys, ito pala yung aking ulam. So, yan ay kambing at saka baboy. Adobo parehas. So, papakuluan natin yan. Luto na ho yan. And then, ang idadagdag ko po dyan ay itong ating ramen. Seafood siya, pero yan yung sahog. Sorry ho. Trip lang. And then, yung ating gulay. Repolyo. So, yan lang naman ang ating magiging brunch. No rice kasi tayo, gusto ko lang. And then, sayang kasi ito naiwan lang sa ref. Pag adobo naman, alam niyo kailangan na may rice. Pero, mag-noodles tayo. For today's video, ganun. So, yan. Kukulo lang yan. Tapos ilalagay na namin din yung ramen. Diba dapat ramen na beef or oo. Kaya lang, wala. Basta, bet ko lang. Bakit ba? Try nyo din kung gusto nyo. Walang pakialamanan ng ship. Joke. So, yan. Yung ating lulutuin. While cooking, ayan na naman. Nag-aabang na ang aking mga julaga. Ayan. Lagyan na natin. Linisin ko yung kanilang bahay mamaya. So, yan. Magkagawan ba kayo? Magbibigayan. Ayan, yung mga small fishes ko. So, mamaya lilinisin natin kasi nakikita naman ninyo. Ayan. Ito accumulate na ng mga dumi-dumi. So, linisin. May filter ako dito, pero hindi naman pala niya kaya masyado. So, yan. Puno na din. Kailangan na din linisin yan. Ayan. Lilinisin natin yan. And, yan sila. So, yan pa din yung maliliit natin. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. 6, 8 yan. 8 kasi yung maliliit natin. Tapos 4 yung damulag. So, yan. Linisin natin yung mamaya. After natin kumain. Yummer!
guys, kain na ho. Yan ho yung ating ramen. Kanina ho yan. Ramen Wala naman ne. kaninang umaga ho yan. Kain po. Mga Mainit-init magtatanghali. pa yan. Yan ho. At ngayon, makakausap po natin sa linya ng So telepono. yan ho. Yun hong ina, Kain po habang tayo. pinalunod yung video na yan, update. Meron tayo ngayon for snacks. Pancake yan. So yan, parang i-bake natin dyan yan. Oh, so yan muna siya. And then, patuloy natin yan. Yan. May hawak pa ako dito. Yan. Puro kain sa off. So yan. Believe this, guys! Yum, yum, yum. Baliktarin natin. Ngayon, malinis na sila. Hindi na naninilaw. Malinis na yan. Yun na. Done. And then yan, nilalantakan na natin yan. Sarap. Ayan. Pancake. Banana pancake. Yum, yum. Kain. Sa ikalawang araw, agad bumungad ang isa ito. Sinundan ang buntis ng Ako ng ano, mga silang pamalit ng kobrikama, guys. mga kahirap-hirap Ay, dito pala yung madami. zipper ng backpack ng babae. I-picture ako mamaya siguro. Or gusto ko nga mag-live eh. Mag-live kaya ako. Benta. Sa bike ng biktima, sa antaran, nakabata lang ang lalaking naka-baseball cap at nakasuot sa blue. Ilang segundo lang, patay na ni buntis ng iPad ng biktima. Hindi nagtagal, magkasintahan farther naman ang dumaan. Ang lalaki naman ang bumira. Suave at mabilis kumilos. Sa isang iklap lang ang mga tapan ng nakaharang na poste ng surveillance. Nasa kamay niya ang cellphone ng biktima. Matapos makadukot ng cellphone, parang walang nangyari. Sa ikatlong araw, palakad-lakad lang na aming mga subject. Sa araw na ito, pinamalas si Lucas. Ilang beses siyang nagtangkan, subalit mabilis din ang pakiramdam ng nagdumadaan. Kaya naman wala siyang nabiktima. Ay, Sa itong araw na matuman, para sa naman tulog kanya-kanya mula silang sideline. Ang lalaking bumabakap sa buntis naman tulog, parker ng taxi. Si Buntis, naupo po muna balik sa pagiging tendera ng Candy at Joseph. Kapag may naiusong prospect o bibigtamahin ang kanilang spotter, business as usual, balik sa pantulog ang ito. Pinag-aralan ng operatibang RPIOU kung anong hatwang ang kanilang gagawin. Kinabukasan sa isang fast food chain, walang 1 kilometro ang layo sa target site.
Pinagtanungan ng mga operatiba ng RPI-OU at may gagawing operasyon. Sa palagay mo, sa mga oras, gagawa ba yun? O kanina, nakapawag na rin naman. Depende kasi sa sir eh. Wala sila makuha within that period na may pagkakagal sa sobrang sabihin. Nagtititigil mo yun. Lahat na posibleng mangyari, pinag-usapan. So, what happened pag hindi sila bunera? Ang last option. Bro, diba, last option na po doon sila imbitahan sa kusina pag isa-isa doon sa nakita sa video na talagang iliyak. Is there a possibility inviting them? Pupunta sa kusina. I think maybe we'll do something about kung sino-sino yung mga tropa niya. Mahalo na operatiba ng RPI-OU huli sa ato ang mandulot. Tsaka sila magdalamputin. Ito ang iniiwasan ng bitan. May kahinaan sistema na ating batas sa mga krimen tulad nito. Ang paghuli, piyansa, labas, at balik sa dating gawin. Pwede yung sampahan ng kaso, uulit sa sampahan ng kaso, uulit ulit. In the same manner, kung gano'n kahingi naman, bakit hindi sila nagpulit? And when you can write, explain, how itong mabili sa Sa court kasi, hindi tatanggapin yun. Yung huhulihin mo nang wala namang ginagawa at that time. That's for regular filing po, sir. Kailangan ko hindi up talaga siya para makasuhan mo. And may time, ano yan, time frame. Hindi ganun mo kadali, kakausapin mo lang, and so what? Lilipat din lang ng lugar. Diba, guys? Pasado sa 6 ng gabi, napagdesisyonan ng imbitahan kung Ganun lang mga ganyan. sa lansangan ng Pasay Rotonda. Pinagplanuhan kanina sa isang fast food. Kung anong gagawin? Dahil matilim na. So, your plan B, imbitahan, itong mga players ng mga pickpocket, kasama snatcher. Pero target dito yung dalawang subject, babaeng mataba at saka yung isang lalaking bayo. Babaeng mataba, my God naman. Yung target, iimbitahan, and then from there, mapakita yung video kung confrontahin. Ang execution dito mahalaga kasi baka magpulasan. So, titignan natin. I hope na-execute natin ito ng tama. Bravo, Alta. Ang kailangan ko dito na, close it. Big point yung mga manggurupon dito na isang babae at isang teradong na lalaki based to one. So yan, amin na siya. Pwede nang maligo. Hindi pa naliligo. Sa target site, agad namin namatahan ng Sa Max Mango, refreshment and shakes para sa mga nagreklamo sa Peter Action Center. Salamat kay Miss Lisa Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipapita Mo Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Peter sa Mr. Chino Chavez ng Pinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipapita Mo sa kanilang mga libre special breads na ipinamahagi sa mga nagreklamo sa Peter Action Center. Pinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Sa mga lumapit po sa amin para magsumbong dito sa mga biktima ng pang-aabuso at pangloloko at yung mga pinababayaan po ng mga may tungkulin at sila po dapat ay naninilbihan pero hindi ginagawa ng tamang serbisyo, wag po magkatuwiling ipapitan niyo po. Ito po ang aming opisina bukas po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Matatagpuan po kami sa Ritual Center, Timog Avenue, yan po, Quezon City. And agahan nyo lang po yung mga malalayang probinsya, sabihin nyo agad na kayo galing pa sa malalayang probinsya, bibigyan po namin kayo ng prioridad para maasikaso agad ng posing. So, anumang reklamo, sumbong, inuusinsa po namin, nag-iimbestiga po kami bago po kami kikilos, dalawang pari pong pinakikinggan po natin dito. Ang isang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak, bitag, tatak, Bentulfo, ako po, si Bentulfo. Ito pong tatak, hashtag Ipapitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Bentulfo, hashtag Ipapitag Mo. Singaporean taxi driver gusto ipapitag ang pinay na pinong at tinulungan niya. Babaeng nakainom, nakabundol, biktima na komatos, pangakong hindi tinupad. Pinay na mahilig sa tape, na sa isang Koreano. Package na pinadala ng BF, binayaran niya ng higit 60,000 pesos. Ang lahat ng yan ay imbestigahan at aksyonan sa hashtag Ipapitag Mo. Ito pong sumbong yung lapit po sa atin isang Singaporean taxi driver na sa bansa po natin gusto niyang ipapitag itong Pinay na pinautang at tinulungan niya. Hindi inakala nitong Singaporean national na si Simon na lilipat siya sa Pilipinas para lang hanapin ang isang Pinay na nakilala niya sa Singapore. Nagkakilala daw sila ng Pinay na si Ruth Ann sa Singapore matapos siyang iligtas sa isang aksidente. Subalit, ang kanilang magandang pagkakaibigan ay naging masalimuot na problema. Ano kaya ito? Panay raw kasi panghihiram ng pera nitong si Ruth Ann dahil palaging na ospital ang mga anak nito as usual. Ang pera pinadala ni Simon umabot na higit ito'y 2 milyong piso. Wow! Detalye na sumbong. Laki.
Ako po ang anak ng kaibigan ni Uncle Simon na dumulog dito sa hashtag kabitag mo ni Sir Bentus po para humingi ng tulong para mahuli itong naloko kay Uncle Simon na Singaporean. Noong time na nakilala nila is yun yung nadapa siya na tapos ang tumulong itong si Rutan. That time kasama niya yung asawa ni Uncle Simon. So napaitan sila dito kay Rutan hanggang sa nakuha daw yung loob. Nagsimula ito yung sa unang pagpapahiram ni Uncle yung na-hospital daw yung nanay niya. Then yung second time yung daughter naman na na coma hanggang sa sumunod-sunod na yung mga iba-ibang na dahilan. Sir Ben, can you help me to solve this problem? Please. I'm far away from Singapore to Philippines because of this girl. And hope all Filipinos don't get scammed by this girl. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipapitag mo. Makakasama natin ngayon si Tunghong Singaporean si Simon at kasama naman yung kanyang family friend na si Pinky. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning to you, sir. Okay. So, okay, you don't speak Tagalog. I don't speak Tagalog. I only speak simple English because I read primary school. Alright, just English, okay. So, sige, magtatsaga po tayo. Tay Peng Wan Simon, 70 years old. Singaporean national kasama natin at si Pinky naman family friend ni Simon. Si Simon ay isa po siyang taxi driver sa Singapore. May asawa, dalawang anak. Taong 2021, nakilala ni Simon ay isang Pinay na si Ruth and Singapore. Habang nasa mall, si Simon ay muntik na itong matumba. Si Ruth ang daw umalalay at tumulong sa kanya dahil sa pagtulong, nagpalitan ng number sila, Simon and Ruth. Dito, nagsimulang tawagan at hinga ng tulong ni Ruth and si Simon. Unang tawag ni Ruth and kay Simon ay umiyak. Ito yung nasabi na sa hospital daw ang kanyang anak na comatose. Kailangan daw ni Ruth ng pera agad. Nagpadala kay naman ay pinautang ni Simon ng 20,000 pesos. Hanggang sa naging madalas na pag-utang ni Ruth. Ang pera kay Simon na umabot na halagang 2 million pesos. 2 milyong piso na. Nasigisingil lang ni Simon si Ruth ay marami raw itong dahilan. Gumamit pa rin ng banking check si Ruth at pinadala kay Simon. Naubos na ni Simon ang kanyang retirement money. Tinahabol na niya ngayon siya ng mga loan shark sa Singapore. Kaya nandito ngayon si Simon kasama natin. At si Ruth ay hindi natin makita pero susubukan natin para naman siya naman ay nanonood sa atin. Simon. Si Ruth ayan po manahan. Yung narareklamong dati daw OFW nakilala ni Simon. Okay, diretso tayo dito. Simon, what can I do to help you? Well, I tried to need sir to help me to recover this amount. To recover the amount. Second, I would like to stop this girl to scamming other Filipino. Okay. Third, now this will end spoil your countrymen's going overseas for working. Alright. Third, because he imposed that BPI, Central Bank, PNB, Western Union, and the lawyer. That will be spoil your country economy. Okay. I hope you can help me or the government authorized can help me. Since I come here, only I have to depend on the Philippine law how to claim back my money. Okay. Sige, okay. Gusto lang po ay mapawi daw ang kanyang pera. Pumunta ng Singapore dito sa Pilipinas para lang hanapin itong si Ruth Ann. At nasa gayon ay makuha rin yung perang hiningi sa kanya. Ngayon ay kasama naman natin ngayon dito ay si Pinky. Pinky naman. Okay, let me talk to Pinky. Pinky. Karawanan niyo si Simon. Paano yung nakilala? Dinala mo dito sa amin. At sino nagsabi sa kanya? Dinala niyo ba ito para inasahan na makakatulong kami? Is that yun ba? Tumawag po yung mother ko, sabi, Pinky, may pupunta dyan na kaibigan namin ni Papa mo dito sa Singapore. Pero siya inaanting dyan na Filipina na nagtulong sa kanya. So, baka matulungan natin, ay ilapit natin kasi makakatulong sa kanya. So, una pong naisip, Alright. siya Sige. Tatanong ko lang para medyo kikinig sa atin. Paano nakilala ito? Kasama niya yung kanyang misis nung muntik siyang himatay sa mall? base sa kwento niya, nasa hawker center sila yung kainan po sa Singapore yun. Anong? Ang tawag po nila doon is hawker center. Hawker, yeah. Okay, Para, hawker. Okay, so, kainan po yun, mga puro kainan. So, okay. So, simula nung makilala siya, anong nagkapalitan sila ng phone number? I think so po, I think so, yun po. Yes. You exchange phone number? Number, yes, I buy her a drink. And you bought her a drink. Okay, so after that, you became friends. Yes. Okay. How long since, did you have every time having a date with her or maybe lunch or dinner maybe? Or No, I only, for this 1 year, the most I see him less than 8 times. 8 times. Yeah, most of the time she is asking for money. Okay. Cash money. Did you have every time to go out? I mean, did you have any date or anything like that? Totally no. Totally no. Okay, so, okay. Tatanong mo nga sa kanya, tinatanong ko lang sa kanya, paano nakilala ito? Parang nagtiwala agad sa Singapore. Alam mo, Singapore, normally pala ito yan eh. Hindi mo basta-basta na isahan, especially retirement money ang ginamit niya. At naubos dahil nandito kay Ruth Ann. Ang sinasabi po niya is naawa daw doon sa anak nung nagpadala ng mga pictures na nasa ICU yung anak ni Ruth Ann. Alright. So, out of pity. Okay, compassion. Compassion. Okay. Ikaw ba'y naniniwala rito or ito ba, ito ay parang racket na mga ibang Pilipino natin? Sigurado ka ba na itong si Ruth Ann na binigay niyang picture na hinahanap niya, ito yung OFW or pumupunta lang ng Singapore parang tumatambay sa mga mall. Nose Marie, may mga nakikita tayo mga tumatambay sa mall pero hindi naman talaga mga OFW. At nakakuha sila ng mga customer doon, di ka? Kasi based pa sa kwento niya, nag-report siya sa police sa Singapore. So, nalaman nila through MOM na nag-work naman doon. MOM, nag-work doon. So saan daw nag-work? As maid daw po. Maid uncle niya. So, This one is maid. sinabi niya na may... It's a meat. Meat for some others, not my meat. Okay, so okay, can I ask you, have you visited her employer maybe in the apartment or... No. Yeah, yeah. So everything that she told you, you believed? I believe. Then we normally, we outside either Lucky Plaza or Gimo Market, ask for money. Okay, that's where your meeting place and then until you hand over the money? Yes. Okay. And I sent her oxygen for the kid also, for the children, for the doctor also, coma. Alright, so sinasabi niya mga boss, siya naawa pero pag nakikita sila sa mga mall, sa mga lugar doon na kung saan, mga lugar para iabot yung pera at may oxygen daw, awa. So, ito po yung mga sinasabi niya, ang tawag sa kanya, uncle. Ito yung sinasabi rito, kayo, mga boss, kung kayo nanonood, panoorin nyo lang, tingnan nyo na maigi, kung kayo may naamoy ba kayo na racket or modus, or the usual makikita po natin, nakakaya naman na sabihin ng mga Filipino or Filipina ay mandrogas. Okay, base sa kwento niya, pero sana kung may number ba kayo? Do you have a number of this Ruth Ann? Yes. Yep. I got two handphone in Singapore number and Philippines, or cannot be used. Or cannot get through. Sige, tawagan nga natin to. Sige, si Belen, Manahan. Susubukan lang natin mga boss, kung matatawagan natin itong number na to. Tatawagan muna natin. So kung kayo nanonood, nood lang kayo. Tingnan nyo na maigi. At susubukan lang natin kasi talaga
na kung habang... Okay. So, anong connect na ito? Sabagay. Hello, Ruth. Nanay Ruth? Hello, Nanay Ruth? Hello? Hello, Nanay Belen? Hello, Nanay Belen? Hello po. Opo, Nanay Belen, pwede pong makausap si Ruth Ann? Wala po yung tupo na pinapansin. Hindi na po siya umuwi dyan? Oo? Hindi na siya umuwi dyan? Hindi na po. Saan po siya sa Singapore siya ngayon? Hindi, alam ko nakauwi na siya eh. Nakauwi na. Kaibigan niya to si Raul? Oo? Kaibigan niya to si Raul. Ako yung tumutulong sa kanya sa Singapore. Hindi ko po alam eh. Wala po alam sa mga kaibigan niya eh. Hindi niya ba sinasabi na kamusta po yung mga anak niya dyan, Ruth Ann, na natulungan? Nagpadala po ako ng tulong kay Ruth Ann. Ay, wala po. Yung nagkasakit yung anak niya sa ospital. Wala po alam sa ako. Yung nagpadala ako ng oxygen at saka pira. Wala po eh. Wala eh. Paano? Kamusta po yung tinulungan kong anak niya na ospital na koma? Okay na po? Hindi po totoo. Uy, Wala po na po mga anak doon. may isang anak na nakoma? Nagpadala pa naman ako kasi naawa ako. Po, wala po nakakuha mga anak yun. Nagpadala ako ng 2 milyon na. Ay, wala po akong alam doon. Hindi ko alam yun eh. Gusto ko sanang makita siya para mabisita lang. Nagbabalik agad ako sa Singapore. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pwede po ako mamanhikan? Pwede ako mamanhikan? Namamanhikan po ako. Kanino po eh? May asawa na po ba si Ruth? Wala po. Alam po, di ba lista? Wala siya. Ako po si Simon. Simon. Simon po. Ako sinta ng Simon eh. Hindi niya pa naman nabanggit sa'yo si Simon? Hindi po, wala na po kilalang Simon. Pagsaling lang dito naman dito naman Ang pangalan ko, Taibeng Juan. Ano po? Wala po kung anak ng ganun. Nandito ako sa Pinas ngayon para bisitahin sana siya para magdala ng regalo. May relo, alahas, at saka pasalubong sa inyo. Ay, hindi po ako tumatakot po. Kumusta naman po yung mga anak niya ngayon? Okay na ba? Kasi ako nag-aalala. Okay naman yung mga anak na sa namin. Ito pa dyan na. Yung pong isa na nakumatos, kumusta po? Naawa ako. Wala nga po. Anak na po kumagot doon. Wala po. Anak niya po yung umiiyak? Anak niya po yung umiiyak? Ano po? Ako po. Anak na po. Anak niya Anak pa ni yan, Ruth Ann? Hindi po. Saan ko po makita si Ruth Ann para magkwentuhan Wala ko? po. Hindi ko nga po alam kung nasaan siya. Hindi ko po alam. May number po kayo para Wala makita. po number na. Gusto niyo po malaman ng totoo? Gusto niyo malaman ng totoo? Opo. Sige po, kung gustong malaman ng totoo, gusto niyo malaman kung sino ang kausap niyo? Hindi ko po alam. Gusto niyo malaman, makilala? Opo. Kasi na po kayo. Ako po, napakahirap sabihin kasi baka hindi kayo maniwala. Opo. Ako po si Ben Tulfo sa BTAG, sa IBC TV 13 at saka sa CLTV 36. Opo. Kaya po ako tumawag dahil nandito po yung hiningan po ng tulong itong si Ruth Ann, si Simon, Taibeng Juan. Tumulong po siya sa anak ninyo dahil nagpapadala po siya ng mga messages na yung may sakit daw na comatose, makikita po yan. Hinahanap niya po si Ruth Ann. Hindi ba kayo nag-aalala na parang nag-effort pumunta dito sa estasyon namin ngayon? At gusto ko na nakakausap. Sabi ko po kung totoo, wala po akong alam kung paano anak ko. Pwede po anak ko po siya, talagang hindi ko po alam, nasa hospital na po siya. Kasi kung ako magulang, yung sinasabi niyong nakamotos na, kumotos yung anak, hindi ko pa gawin yung sa anak ko. Nakikita ko naman po ninyo kahit sino na. Pero bakit nagawa po niya na... Hindi ko po alam, hindi ko alam kasi nga, hindi nga po hindi ako nagtatanong kung ba't na, ano kung may manamang sila, dahil mahirap kong mahirap. Sige na, ganito na lang na yun. Ako'y nagpapasalamat po sa inyo dahil wala naman po kayong nagawa. Ako'y nakipag-usap sa una. Akala ko kasi makakausap pasensya na po kayo. Hingi ng pamanin ko sakaling pagdating magkilala. Sinusubukan po para sakaling makausap si Ruth Ann. Pero yung kasalanan po ng anak niya, hindi yung kasalanan eh. Opo. Kung halimbawa, kung kayo na lang po anong gawin nyo, basta halimbawa, kung mahuli nyo, mapatulong nyo, ipailan lang po sa akin para kasi alam naman po kung ano nangyayari sa anak ko. Pero kung ngayon, Bakit po gano'n ang pananglitan ninyo? Hindi po maganda ang relasyon ninyo? sabi nyo, may kasalanan, ano. Gusto niyo po, nice, sandali lang. Do you wanna, Simon, do you wanna talk to the mother? Maybe a Because in the Tagalog, I speak only simple English. simple English. Sige, give me one sentence. I will Okay. Can I ask her whether your granddaughter, younger 4 years old, still alive? Tinatanong niya kung yung apo mo na 4 na taong ay buhay pa ba, yung tinulungan niya raw. Siya si Simon, nasa Singapore. Buhay po yung sinasabi ng first na ako pumato. Kala ko di pa yan gawin sa anak ko. 4 na taon po yung sinasabi. She's alive. But the mother says she doesn't really know exactly what her daughter is saying. She probably have daughters, but she's ashamed. Yeah, I say, as a daughter own blood, can say, now I carry the ash. Can you help me to buy big money to send under the heavy rain? The daughter died. The ash she carry. The ashes. Yeah, the ashes of the 4 years old. Okay, nagdala raw to ng mga abo ng 4 na taong gulang na anak niya. She tried to show you the ashes. So only the message. The message. Nagpakita raw sa mensahe na yung kanyang 4 na taong gulang anak ay nasa burn daw at na parang abo yung parang cremate. I feel sad, yes. My tears will come down. Okay. I use my efforts so hard. Okay, naawa raw si Simon dahil pinakita raw sa picture na may nasa abo na raw na parang cremate daw ata yung 4 na taon. Yun ang tinatanong niya. Kaya kung buhay, okay naman. So now the 4-year-old is alive. Yes. So it's not So really... you're kidding me. I mean, as a mother, own blood, how can curse
Yes, your daughter died because of money. Okay. Sinasabi niya, paano daw nagagawa ng isang ina dahil sa pera, pati ba naman yung anak daw ay dinadamay. Ito naman ay tinatranslate, sinasaling ko lang sa Tagalog, Nanay Belen. Narinig niyo? Opo. Itong si Simon parang tumulong sa anak ninyo, ano? Kay Ruth, dito kay Belen. Para naman, sino ba nalilito na ako si Belen? Si Ruth. Si Ruth, ito yan. Lagyan niyo lang picture dyan, bakit naman kasi kung ano. So, tinasaling ko lang sa Tagalog para makaabot. Sakaling makausap niyo po siya, sabihin na lang po siguro kasi may nagreklamo, hindi naman siguro magdala ng panahon na pumunta rito para lamang hanapin si Ruth dahil yun pala, sa palagay niya, nasa Singapore ba siya o nasa probinsya siya? Wala na po, hindi ko na lang po yung siguro. She doesn't know her whereabouts, but she doesn't even know, but apparently she's angry with her daughter lying to her. And she's saying that whatever that